Ang tanong, gusto mo bang matuto mag-invest? Are you a risk taker or a conservative investor? Yan ang pag-uusapan po natin kung ano po mga katangian at alin ang approach na nararapat kung ikaw ay tunay na kabudgetarian. So number 1 po, pag ikaw ay risk taker po, ay ito yung mga gustong sumubok ng bagong oportunidad at gustong mataas po ang tinatawag na kita. Pero meron tayong kasabihan na as a risk taker, the higher the interest, the higher the risk. Kung mas mataas po ang inaasam mong kita, mas mataas din ang posibilidad na ikaw ay malugi at mawala ang iyong pinaghirapang pera. Pero, ito lang po birang sang risk taker ay magbibigay ito ng malaking pagkakataon para ikaw ay umunlad na mas mabilis. Maaari mo subukan ng mga investment vehicles tulad ng stock market, cryptocurrency, mutual funds. Ito po ay nagbibigay ng mas magandang tinatawag na ROI of return of investment. Subalit, kailangan na again, mag-ingat po tayo Kung papasok po tayo sa mga tinatawag na high risk, make sure yung perang ilalagay nyo po ay pera kahit mawala, hindi masisira ang iyong buhay. Pangalawang klaseng investor naman po ay tinatawag natin mga conservative. Ito yung tinatawag nating mga Maria Clara o yung mga aggressive. Andres Bonifacio naman po yan. Sugod! Maria Clara, yan ang mahinhin. Ito naman po ay siyempre gusto nilang manatiling ligtas. Iwasan ang mga malaking panganib. Ito naman po, may kasabihan naman po, the lower the interest, the lower the risk. Kaya nga bilang kabudgetarian or kaipunaryo, pagiging conservative ang nagbibigay naman sa atin ng katiyakan, seguridad, na ikaw ay hindi malulugi ng basta-basta. Kaya kung naghahanap kayo ng mga low risk na investment, ito po ang kailangan nyo pasukan. Time deposit po sa bangko, mababang risk. Pangalawa, Pag-ibig MP2 o MP2 ng Pag-ibig Fund, mababa rin po ang risk dahil gobyerno po yan. At meron pang isang bago sa SSS, nag-o-offer ng WISP, yung tinatawag nilang savings plan pag tayo po ay nag-retire na po. At syempre naman, ito naman po, pag tayo po ay nag-invest sa low risk or conservative, syempre, mababa lang potential ng ating kinikita. Kaya kung titignan po natin, ano ba yung mas maganda? Chinky, high risk or low risk? Conservative ba or risk taker ako? Ito ay depende na sa iyong kakayanan at kung ano ang nais mong piliin. Ang importante po, bago tayo mag-invest, pag-aralan muna natin, suriin mo muna natin, at syempre, tatandaan parati sinasabi ko, huwag kang papasok sa investment na hindi mo pa alam. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.